Ang tinatawag na krusada ay hindi lamang serye ng mga digmaan kundi isang mahabang yugto ng kasaysayan na tumagal ng higit 2 siglo, kung saan ang mga puwersang Kristiyano at Muslim ay nagtagisan para sa kontrol ng banal na lupain. Ang kanilang labanan ay hindi lang tungkol sa lupain o kayamanan, kundi nakaugat sa pananampalataya, kapangyarihan, at paniniwala sa kaligtasan. Libu-libong ordinaryong mamamayan, mga magsasaka, mga ngalakal, at kabalyero ang tumugon sa panawagan ng simbahan. Sa paniniwala nilang sila'y nagsasakripisyo para sa Diyos, naglakbay sila ng libu-libong milya, iniwan ang kanilang pamilya, at sumabak sa mga digmaang puno ng panganib. Ngunit kasabay ng taimtim na pananalig, may mga nakatagong ambisyon. Para sa ilan, ito'y pagkakataon para sa kapangyarihan. Para sa iba, daan upang maging alamat sa kasaysayan. At para sa mga naghaharing angkan, isang paraan upang makapagtatag ng bagong kaharian. Noong taon 95, si Papa Urban II ang nagbigay ng panawagan. Ipinahayag niya na ang sinumang magtutungo sa Jerusalem upang palayain ito ay maaring ituring na natubos mula sa kanilang mga kasalanan. Ang mensaheng ito ay nagbigay ng kakaibang pag-asa, ang posibilidad na ang pakikidigma ay magbubukas ng pinto tungo sa kaligtasan ng kaluluwa. Maliban sa pananampalataya, may mga politikal na dahilan din. Ang Papa ay may tunggalian sa banal na emperador ng Roma at nakita niya ang krusada bilang paraan upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Samantala, ang Emperador Alexios III ng Byzantium ay humingi ng tulong laban sa mga Seljuk Turks, kaya nagkaroon ng dagdag na dahilan upang buuin ang malaking hukbo ng kanluran. Mula sa iba't ibang bahagi ng Europa, 4 na pangunahing hukbo ang nabuo, pinamunuan ng mga maharlika tulad nina Raymond ng St. Gilles at Godfrey ng Bouillon. Kahit mga karaniwang tao ay nakisama, kasama ang tinaguriang krusada ng bayan na pinangunahan ni Peter the Hermit. Mabilis ang unang yugto ng tagumpay ng mga krusador, bumagsak ang Nicaea, nasakop ang Antioch at noong taon 99, naabot nila ang Jerusalem. Ang pagbihag sa banal na lungsod ay sinabayan ng matinding karahasan, libu-libong Muslim at Hudyo, pati ng mga sibilyan, ang pinaslang sa ngalan ng paglilinis ng relihiyon. Pagkatapos, nahati ang nasakop na mga lupain sa iba't ibang kaharian at pamunuan na tinawag na Outremer. Kasama rito ang kaharian ng Jerusalem at iba pang maliliit na estado. Ngunit karamihan sa mga Crusader ay bumalik sa kanilang bayan, iniwan ang mga bagong kaharian na kulang sa tao at nakasalalay sa ilang kabalyero at matitibay na kuta. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga natatanging pinuno. Isa na rito si Godfrey ng Bouillon na tumangging tanggapin ang titulong hari at mas piniling tawaging tagapagtanggol ng banal na sepulkre. Sumunod ang iba pang pinuno tulad nina Baldwin III at kalaunan si Reina Melisende na naging sagisag ng isang matatag na pamumuno at nagpatayo ng mga makasaysayang gusali sa Jerusalem. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagpapanatili ng kapangyarihan. Ang pagbagsak ng Edessa noong 1144 ay nag-udyok sa pagtawag ng ikalawang krusada na pinangunahan ng mga hari ng France at Germany. Subalit, kulang sa organisasyon at estratehiya, nagtapos ito sa pagkatalo at lalo pang humina ang mga estado ng Outremer. Isang mahalagang tauhan sa kasaysayan ay si Baldwin IV, ang tinaguriang hari na may kitong. Sa kabila ng kanyang karamdaman, pinamunuan niya ang hukbo at nakamit ang ilang tagumpay laban sa lumalakas na puwersa ng Muslim sa ilalim ni Saladin. Ngunit nang siya'y mamatay, bumagsak ang disiplina ng hukbo ng Kristiyano at nagwakas ito sa mapait na pagkatalo sa labanan ng Hattin noong 1187. Muling nabawi ni Saladin ang Jerusalem, ngunit sa halip na malawakang pagpatay, pinayagan niyang makaligtas ang mga Kristiyano kapalit ng pantubos, isang matinding kaibahan sa ginawa ng mga Crusader, isang siglo bago. Ang pagkawala ng Jerusalem ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa Europa. Dito pumasok ang ikatlong krusada, pinamunuan ng mga hari mula sa England, France at Germany. Pinakatanyag dito si Richard the Lionheart, na nakipagsagupaan kay Saladin at nagkamit ng maalamat na reputasyon. Bagaman nagtagumpay siya sa ilang labanan at muling nasakop ang mga baybayin, hindi pa rin naibalik ang Jerusalem sa kamay ng mga Kristiyano. Samantala, ang ika-4 na krusada, Tui the Hudutuat, ay naging ganap na trahedya. Sa halip na magtungo sa banal na lupain, nauwi ito sa pananakop at pandarambong sa Constantinople, isang Kristiyanong lungsod. Ang dating layuning relihiyoso ay tuluyang nalihis, at ang krusada ay nagmistulang kasakiman at kapangyarihan na lamang. Habang lumilipas ang panahon, bumababa ang sigasig ng mga Europeo.
Maraming sundalo ang agad umuwi matapos ang isang kampanya, at ang mga natirang estado ng Outremer ay unti-unting humina. Ang mga orden tulad ng Knights Templar at Hospitaller ay nagsikap puna ng kakulangan, ngunit hindi sapat ang kanilang bilang upang ipagtanggol ang malawak na teritoryo. Sa kalaunan, nagtagumpay ang mga Mamluk ng Egypt na tuluyang wasakin ang natitirang mga kuta ng Kristiyano pagsapit ng ika-14 na siglo. Ang mahigit 200 taong pakikibaka ay nagwakas, iniwan ang isang kasaysayang puno ng pananampalataya, ambisyon, karangyaan at kalupitan. Sa huli, ang mga krusada ay nagsilbing paalala na ang relihiyon, kapag nahaluan ng politika, kapangyarihan at kasakiman, ay maaring magbubunga ng mga dakilang alamat at kasabay nito, malagim na trahedya.